Oras na para pag-usapan ang mga bagay na unique sa'yo. Alamin ang mga payo mula sa ating millennial psychologist on how to manage toilet anxiety. Dito sa All About You. Magandang araw. Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist, at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa'yo. Para sa araw na to, basahin natin yung katanungan. Sabi niya, meron po akong toilet anxiety. Nagsimula po ito noong high school ako. Duming-dumi na ako kaso sarado yung mga CR na nagbigay sa akin ng anxiety o takot. Simula nun, takot na akong lumayo o gumala dahil lagi akong nag-iisip or naiisip na baka magdumi ako at wala akong mahanap na CR. Ano pong pwede kong gawin? Sabi ni Clarence. Hindi to diagnosis, no? Pero may naalala lang ako bilang psychologist na isang uri ng agoraphobia, no? Meron ditong part na tinatawag na parcopresis. Ayun, parcopresis. Sabi dito, ito yung takot yung isang tao na magdumi sa pampublikong lugar kasi merong kakulangan ng comfort room. So, yung mga ganong klase na takot kasi baka maabutan ka. Tapos walang banyo, syempre nandun yung pakiramdam na pwedeng mayumilit ka or parang may kahihiyan din doon sa ganong klaseng pakiramdam. So, sa mga nakaka-relate dyan, ano yung mga pwede nating gawin, maging handa. I-ready natin na syempre, pwede talagang mangyari yung ganong klaseng mga pagkakataon. Kaya importante na meron tayong emergency toilet kit. Yun. Anong laman ng emergency toilet kit na to? So, pwede nandyan halimbawa yung wet wipes, tissue, yung mga pwedeng gamitin, no? Kung sakali na tayo maabutan sa traffic o kaya kapag, alam mo na, meron tayong biyahe, pwede kang tumingin ng toilet mapping or magkaroon ka ng toilet mapping na tinatawag. Alam ko merong isang app. Pwede mong i-download yon yung app na kung saan may mga available na kubeta. Alam mo yung, pag pinindot mo yung app na yon, may kita mo yung available na restrooms across, alam ko nationwide or Philippines. So, search mo yon. Pwede natin syempreng subukan na sanayin ang sarili sa regular na pagdumi. Syempre, ganun yun. Kasama na dun syempre yung babaguhin natin kahit paano yung lifestyle natin, kumakain tayo ng tama, tapos syempre uminom din tayo ng tubig. So, pwede nating i-practice yung regular. Yun din kasi kapag irregular din kasi yung ating, alam mo na, pagdumi, no? Excuse lang sa mga nag-aagahan or kaya kumakain. So, yung pinag-usapan kasi natin mahalaga din siya, no? So, importante yun, no? Pwede tayong magkaroon ng mga check-up, no? Pwede kang lumapit sa mental health professional din para mas ma-reframe pa yung thoughts mo at mas ma-personalize yung mga pangangailangan mo. Kung sakali na katulad kayo ni Clarence na merong question tulad nung sa kanya, huwag niyong kalimutan na mag-send dito sa ating email na makikita sa baba. Muli po, this is Rian Portuguese at lagi po nating isipin at tandaan, maging mabuti sa ating isip.